We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Tulong persona sa Libon Albay Gadan makalis magkakan nin puffer fish. Presyo kan mga produktong petrolyo piglalaoman na liwat maghuros sa masunod na semana. Asin para motor gliding atraksyon sa Albay. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabicolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Tulong miyembro nin pamilya Gadan makalihis na makakakan subuot nin butete sa Libon Albay. 5 partidaryo kaini inoobserbaran pa sa ospital. BFAR Bicol nagpatanid sa publiko na mahigot na ipinagbabawal ang pagkakan kanasabing sira. Tutukan sa report ni Chris Novello. Gadan ang tulong magkakapamilya sa barangay Tambo, Libon Albay mantang 5 pang partidaryo. Kay bananaan sarong 2 anyos na aki ang padagos pang pinag-obserbaran sa ospital. Ini makalis mahiluan mga inikan magkakan, ginuta ang puffer fish o butete kan Mayo 8. Susog sa RHU kan Libon, nakapurot subot ang saro sa binawiin nin buhay nin butete sa gilid kan kadagatan, natulos kayo niluto para sa pangugtuhan kan magpapartidaryo. Yun po ang ginawa nilang ulam sa tanghalian, around 11 AM, kinain po daw nila yun sa lutong ginataan. Kasi dati na daw po yun sir silang kumakain talaga nung puffer fish. Alagad pira minuto sa buod makalis makakakan ka na sabing sira, tulos na binawiin in buhay ang padre pamilya na edad 47. Mantang naidara pa man ko na sa Pantaw District Hospital ang 2 pang partidaryo kaini, alagad binawian man giraray ning buhay. Bago sila po napadala, naramdaman po kasi daw nila yung yung parang nanghihina na po yung lalo na po yung mag-asawa. Kasi yun po ang tingin ko po na unang kumain nung butete, nanghihina, tapos nasakit na po yung tiyan. Tapos nagkakasuka-suka. Yun po, nung hindi po matigil, ng around 2 PM, nagpadala na po sila sa Pantaw District Hospital. Susog sa BFAR Bicol, may permanenteng pagbabawal sa pagpapabakal, distribution as in pagkakan kanunuman na klase ng puffer fish, maparoman ini o processed, susog sa Fisheries Administrative Order 249. Minuto lang sabot makalis makakakan ka na sabing sira, pwedeng ma-experiencean ang pangungulog ng tulak, pagkaparalisa, pagpiot kan daghan, pagbaba kan blood pressure na pwede magresulta sa pagkagadan. Ang puffer fish, igwa siyang talagang lethal ang sa iyang poison. Madalian po kapag ang tao naka-ingest o nakakakaning ning poison na ini, madalian po ang effect. So ang apod ka itong lason na igwa ang puffer fish, iyo ang inaapod na tetrodotoxin. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia. Inalertong ngunyan kan Camarines Sur Police Provincial Office saan publiko na dai basta magtubod sa anumang mensahe gikan sa dai bistadong persona. Saro na digdi ang text scam kung saan gagamit ang pangaran ni Provincial Director Police Colonel Julius Cesar Domingo. Tanganing makapangutong, nagahagad subuot nin kwarta ang nagpapabistong PNP official asing pigsususog ang biktima o pigsusugo ang biktima na ipadara ang kwarta sa online wallet application. Sa ngunyan padagos man na pigsususog kan Anti-Cybercrime Unit kan PNP ang mga cellphone numbers na imbwelto sa siring na insidente. Isa na to sa ways and means para mapaabot po sa ating mga kababayan na wala pong ganoong klase na manghihingi ng kung ano man pong cash or pera ang ating provincial director. Day paman onset kan tiguran alagad amay na amay ang pag-aandam kan nagkapirang residente sa Milaor, Camarines Sur, urog na ang mga nasa flood-prone areas. 13 sa total na barangay sa Banwaan, identipikadong flood-prone susug sa MDRRMO.
Anhurot kan mga residente, aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate Saroan, Barangay Flor de Lis sa mga identifikadong barangay sa Banuan ng Milaor, Camarines Sur na flood-prone area kaya amay man ang pag-andam kan mga residente sa paabuto na tiguran. Naipasa na nahahaloy kanay pa konkreto ni Erwin Encinas ang sahindang harong sa Flor de Lis, Milaor, Camarines Sur. Apuera kay ini nagpalag naman sa ning papag sa masalangkaw ni level kan sahindang harong kao mapreparasyon subuot sa pag-uuran. Tuyong mauran kaya sanop asin nilalaog ning tubig bahaan sa indang harong. Sanap ni sir, hindi sa ko pa halos pahabayan pa log gani. Tang hararong di sa momba, halos pantay tinampo. Dalawag ang harong, kumaga manuturugan, kung sa tukawan sa lamisa ka maturog paghararong. Nakalaag naman sa sako ang nagkapirang pado kan pamilya nga may mandaratulos en kaso mag-ebakwar. Sarok kayaan Barangay Flor de Lis sa mga flood-prone area sa Banwaan. Basado sa datos kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, mayorya kan mga barangay sa Banwaan ang flood-prone area. Nagiging catch basin kayaan lugar tuyo makusuganuran na nagreresulta sa pagbabaha. Nililinig man po sa Banwaan, nililinig po sa sentro kang Milaor. Naglilinig man po kayan para pakabot pa naman po sa itong mga low-lying barangay, at least ang flow ng tubig dire-diretso kung may stagnan sa loob ng harong. Katakod kay ini hurot man kan mga residente sa lugar na mapararong paansalog sa lugar sa pagikan dredging na pipapalanuhan naman subot kunyan kan gobyerno lokal. Kate, andam naman subuot ang MDRRMO sa pag-abot kan tiguran. Abisuhan naman subuot ang labang mga barangay Disaster Risk Reduction Management Council sa paabuton nga ning tiguran. Kate? Jos Mabalos, Chris. Panibago na namang pagguro sa presyo ang nakatalaang ipautob kan mga oil company sa gasolina, diesel asin kerosene sa masunod na semana. Sigun sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, base sa indang 4-day trading, pwedeng magbaba ang presyo kan gasolina nin 2 pesos hasta 2 pesos and 25 centavos per liter, 50 centavos hasta 85 centavos kada litro. Sa diesel, mantang 90 centavos hasta 1 peso per liter ang pwedeng mabawas sa kerosene. Inina ang ikatulong semana na rollback sa presyo kan gasolina, asin ikaapat na semana para sa diesel asin kerosene. Sigun sa DOE, ang pagkusog kan dolyar asin ang ceasefire sa pagultanan kan Hamas asin Gaza ang pigihiling na rason kan paghuros kan presyo kan mga produktong petrolyo. Nambulabog sa mga nakaistar sa sarong residensya sa Iriga City ang sarong halas. Susog sa uploader na si Ivy Fiona, nadukayan sa kwarto kan sa indang residensya ang halas. Natulos man na dinakop asin ipig turnover sa Senro, Iriga City. Saro subuot ining klase nin bronze-backed snake na non-venomous sigun sa nasambitan ng opisina. Day pa sa nanahaloy kan may sawaman na ipig turnover sa Senro, Iriga na nakuaman sa harong din kan uploader. Pagirumdum kan DNR, natulos na i-turnover sa indang kustodiya ang anuman na species nin halas. Ninhuli ta may paninimbagan ang si Isayman na iligal na maataman kan mga ini. Pinakaenot na Marian Procession sa Naga City kan mga patron, gikan sa manlain-lain na lugar sa rehiyon, ikukondusir sa aga Mayo 11. Mga otoridad puspusan na ang paggaandam para sa mangyayaring aktibidad. Uyan istorya ni Chris Novello. Sa primerong pagkakataon sa rabay na ipoprosesyon sa siyudad ni Naga ang mga patron o Bicol Coronadas gikan sa manlain-lain na lugar sa rehiyon. Inupod ining Grand Marian Procession na gigibuhon sa Mayo 11 katakod kan Peña Francia de Mayo. Sangunyan agarabutan naman sa siyudad ang nagkapirang imahen. Mga iba-ibang mga ladawan ni ina nahalis sa iba-ibang parokya sa Daugkan, Cáceres, Asinsiring man sa Luwas, igwang sa Legazpi, iko nga ni halis sa ibang lugar sa Luwas kang Bicol. Garo 11 images iyan. Parte naman subot inikan pag-aandam kan simbahang Katolika sa anibersaryo kan canonical coronation ni Nuestra Señora de Peña Francia. Katakod kay ini, preparado naman ng mga otoridad sa nasabing aktibidad. Nagkaigwanan ng pag-meeting si mga head kang event kang Peña Francia Fiesta Celebration.
maagi ang ruta kan prosesyon poon sa Basilica asin malibot sa kasentrohan kan syudad pabalik sa Basilica Minore. Mayo man ay papautob na road closure durante kan aktibidad. Kaibanan si Carlo Abonita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Gigibo na sa aga ang Grand Marian Procession sa syudad ni Naga Katakod kan selebrasyon kan Peña Francia de Mayo. Tanganing aramon ang iba pang mga preparasyon asin mga dapat lauman sa aktibidad. Makakaulay ta live si Ashley Nicole Domanico saro sa mga volunteer organizer kan Peña Francia Grand Marian Procession. Diyos marhay na hapon po, Miss Ashley. Diyos marhay na hapon man po. Yes, ma'am, pira na po sa presente ang imahen na maiba sa Grand Marian Procession. Asin, sain po hali ang mga ini? Sa ngunyan po, igwa kitang 51 na mga imahe hali sa manlain-lain na Archdiocese sa Pilipinas. Arog po kang Manila, Cavite, asin Ilocos. Asin may maabot pa pong mga imahe hali sa Cebu. Opo, saan po nagpuun ang idea na ini o inspirasyon para sa Grand Marian Procession? Actually po, iniya pong Grand Marian Procession is century na siyang ginigibo. And ini po is parang preparation na po para sa Canoquial Procession ni Ina. Opo, pira po ang piga-antisiparan tang mapartisipar na mga deboto sa aktibidad? Actually, we're expecting thousands of devotees po from other archdiocese po. Ma'am, igwa po kitang pangapodan sa mga deboto na madalan sa aga sa prosesyon. Yes po, nangangapudan po kami sa mga deboto na magpartisipar asin makisumaro para sa gigibuhon tang Grand Marian Procession sa aga nagaganapon sa alas 5 na hapon. Para mas maging makabuluhan po iniya asin mapagayon niya to ang pagselebrar sa tuyang Peña Francia de Mayo. Alright, Diyos mabalos po, Miss Ashley Nicole Domanico, saro sa mga volunteer organizer kan Peña Francia Grand Marian Procession. Presyo kan mga burak sa Naga City People's Mall mayo panin paghiro, pirang aldaw antes ang Mother's Day. Alagad presyo kan mga ini sa mismong aldaw kan selebrasyon, posibleng day naman maglangkaw huli sa bastanteng supply. Uyan report ni Don Jimenez. Puun kan bulan nin Marso, haros mayong aldaw na labian na mamatay ang init kan panahon sa syudad ni Naga. Huli kay ni, dawa kay puhan ang dakol na supply pag-abot kan Mayo para sa selebrasyon kan Mother's Day, nagpasiguro na ang mga paratanom ning burak sa flower farm sa Barangay Pakol kung sa inlimitado sa naan sa indang ipigtanom. Arog ni Ricardo, na haros ang ribusan ng sunflowers ang pigtanom, tanganing dai malugi. An iba kaya sa indang mga tanom na burak na apektaran na. Grabe po ang naging epekto kang burak ay kang ang init na sa burak da. Gibo po na ang mga nagluluyos na. Sa ibo kan limitadong mga burak gikan sa flower farm, bastante man subutan supply kan burak sa Naga City People's Mall kung sa inan iba sa mga ini gikan pa sa ibang lugar. Kaya sa ngunyan, mantinido ang presyo kan mga burak asin nagtutubod ang mga paratsenda na dai ini mahiro hasta sa Mother's Day. Ngunyan po, dahil pa man naglalangkaw ang kang mga burak ta. Depende po, pag kadikit ang supply, malangkaw kami. Pero pag araw po kaming baka dakol ang supply, dahil man kami malangkaw kaya. Sa ngunyan, 600 pesos ang kada dosena kan rose, mantang 360 pesos ang half dozen. 300 pesos man ang bundle kan Malaysian moms, 300 pesos per kilo ang aster, asin 100 pesos ang kada pidaso kan sunflower. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia.
Mga kapuso, may pigmamonitor pang kumpul nin panganuron sa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Sigun sa pag-asa, nakapalaog iyan sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ asin daipaman pigahali ang posibilidad na maging low pressure area ini. Pwede pang magkaigwanin pagbabago kaya padagos tayan tututukan sa mga masunod na aldaw. Padikit-dikit naman na mahiro parayo ang frontal system, kaya mawawara na ang epekto kaini, alagad madagos-dagos ang pagdanay kan easterlies na madara nin mainit na panahon. Alagad dawa maarasahas, may tsansa nin thunderstorms urog na sa hapon asin banggi. Sa datos kan Metro Weather, posible ang pag-uuran sa pirang parte kan Camarines Norte, Camarines Sur, asin Masbate City. Maging andaman sa tsansa ni localized thunderstorms ang iba pang parte kan nasyon. First, magayon para motor show pigkondusir sa Albay. Alagad Tourism Office, mas pag-aadalan pa kung dapat natugutan ang aktibidad urog na kun harani sa Bulkang Mayon. May report si Don Jimenez. Pigkondusir sa probinsya ni Albay ang first magayon para motor show. Obheto kaini na mas maipabisto ang para motor gliding activity sa probinsya asin liwat na buhayon ang paragliding na enot ng pigpunan kan taong 2019 alagad na pundusan na huli sa pandemya. I look at it as a new tourism product for Albay, for Legazpi, because we are trying to utilize the wind as part of adventure and fun. Syarto subuot na mas dakol pa ang magkaka-interes kaini, bako sa nasa Bicol, alagad pati na ang mga gikan sa ibang lugar, huli sa gayon kan Bulkang Mayon. Ang piloto nga ning si Leslie na gikan pa sa Tarlac, nakaabot pa sa haros 500 meters away sa crater kan Bulkan. So we were the first Filipino pilots flew over the crater of Mount Mayon. But of course, yung safety protocols and beginner pilots, we are not recommended to fly over the crater. Alagad huli tayaon pa man giraray ang huma kan Bulkang Mayon. Pigaadalan pa subuot kan Albay Provincial Tourism and Cultural Affairs Office kung dapat nang tugutan ang mga siring na extreme activity urog na kun harani sa crater kan Bulkan. Dawa kaya dakula ang potensyal kan para motor event sa probinsya. Prioridad man giraray kan mga autoridad ang seguridad kan publiko. Gusto ko po ipaabot po sa Indo na ang gabos na activity na ini magkakaiwa man na evaluation pagkatapos po ng Kang Magayon Festival. So ihilingon taman po kung ang mga activities are still worth na may replicate sa mga sunod na taon. Sa ngunyan padagos man giraray ang pagirumdum kan mga otoridad, nalikaya na muna na maglaog sa danger zone, hulita nagtitinir pa sa alert level 1 ang Bulkan. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Good news para sa mga kapuso na naghahanap nin trabaho. Hulita ang GMA Network Incorporated, naghahanap nin mga matitibay asin dekalibreng mga aplikante para sa 38 naman iba-ibang bakanteng mga posisyon. Para sa mga interesado, ipasa sa napoan sa indong aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Kaya ano pang hinahalat nindo, madyana asin maging parte kan Kapuso Network. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Arestado ang sarong 43 anyos na lalaki sa kinundusir na buy-bust operation kan mga otoridad sa barangay Kamambugan, Daet, Camarines Norte. Nakumpiskar digdi ang 1 million pesos na kantidad kan pigtutubudang shabu. Anasambitan ng sospek ang pigkukonsiderar como high-level individual kan kapulisan. Mientras tanto, sa Banwa naman kan Irosin Sorsogon, sarong 29 anyos na lalaki man ang nadakop sa buy-bust operation kan mga otoridad. Nakuha sa sospek ang 1,000 pesos na kantidad nin pigtutubudang shabu. Sa ngunyan, nasa kustodiyan na kan mga otoridad ang nadakop na mga persona sa nasambitan ng magkasuhay na operasyon.
Presyo kan karning urig na mababakal sa Naga City People's Mall naglangkaw nin 20 pesos kada kilo. Pagiging in demand kaini nanonotaran na subuot kan mga parabakal kasabay kan wala tuong mga piyesta. Uyan report ni Chris Novello. Nakatala ang maghanda sa masangling simana para sa fiesta sinda Heart Rosales kan Barangay Mabolo, Naga City. Mas dakol subot ani handa nindangon niya na fiesta kung ikukumpara ka nakaaging taon. Di bali na subot na mahal ang presyo kan karne basta mapaugmaan sa indang mga bisita. Mas dakol po niya ng pag-anami po sa karne. Okay lang po kung mas nagdagdag ang presyo. At least po may handa po kami. Ngunya na wala tuwan piyesta, syertong day mawawaraan karne sa mga handaan. Alagad may pagmahal na sa presyo kan karne. Susog sa monitoring kan Market Enterprise and Promotions Office asin mga paratienda sa meat section kan merkado. 20 pesos per kilo subot ang minahal sa karneng urig kung ikukumpara sa presyo kan nakaaging simana. Nampigi is 340, ang abaga 330, samsam 340, ribs 280, ang patata 260. Nagdagdag silang 20 pesos. Kumpara kang last na presyo. Ang pagiging in-demand subot kini ang rason sa pagmahal kan karneng urig. Pigihiling man ni baloron na posibleng magmahal pa ang presyo kan karneng urig. Limitado kan pagluwas kan mga buhay na urig huli sa epekto kan African swine fever. Alagad padagos man ang monitoring kan DA Bicol sa mga lugar sa rehiyon na may aktibo pang kaso kan African swine fever. Kay banan si Javel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Pigsa irarom sa inspeksyon asin registration ang mga parapadyak sa Barangay Igualdad asin iba pang lugar sa syudad ni Naga. Ang nasambitan ng lakdang parte kan pigpapautob na ordinansa kan lokal na gobyerno tanganing masyertong rehistrado asin mayo nin kolorum na pedicab sa Naga City. Apera kaini dakulang tabang man subuot sa mga barangay na magkaigwanin record tanganing marikas na masusog ang siisayman na parapadyak na maiimbelto sa anuman na reklamo. Sa paaging ini masisyerto man subuot kan mga otoridad na salbadong makakapuli ang mga pasahero urog nato yung banggi. I-ensure na ang pampublikong sasakyan ay safe para po sa mga nagsasarakay. Sa publiko, sa mga estudyante, asin sa mga nagtatrabaho, especially kapag dis oras na po ning banggi. May masusundan po kitang records. LGU target na mas mapreserbar ang reputasyon kan rice puto sa Ligao City. Syudad target kan gobyerno lokal na maging food hub man kan probinsya. Uyan report ni Rosie Nieva. Kapag sinabing syudad ni Ligao, apwara sa magagayo na burak nin sunflower, ang masiram na rice puto tulos ang siguradong da ipapalagpason na manamitan. Patok ang rice puto urog na sa mga biyahero na talagang naghahapit sa mga nagtitinda kaini sa kalabaan kan tinampo sa Barangay Paulog. Syerto man na bago ang babakalo na produkto, hulita duman mismo sa indang pwesto pigigibo ang mga ini. Kasi sir, pag dumadaan kami rito, na bumibili kami. Kasi wala to nito sa Manila. Kahit sa Legazpi, wala dito lang talaga sa Paulog o sa Ligao. Haros sapat na dekada ng parte kan turismo kan syudad ang rice puto. Madali sa nasubot ang pagibo kaini. Pigahalo sa naan asukar, giniling na bagas o pulutan, asin pwede man bugtakan nin food color. Sunod ining ibubugtak sa sadit na bao para lutuon sa paagi kan pag-steam. Mas pinasirampaan puto, huli sa makapuno na pigbubugtak sa tahaw kaini. Nalagaan po namin yung quality, then yung texture, saka hindi kami nagbabago ng yung timpla, tapos yung pagka-mix ng rice. Bilog man ang suporta kan lokal na gobyerno sa rice puto business, como parte kan sa indang food tourism. Target man kan LGU na maipabisto ang syudad como food hub kan probinsya nin Albay, kaya iyaon man ang sa indang paglapigot na mapreserbar ang reputasyon kan sa indang rice puto. Ang importante mamantin nila yung produkto. So once in a while we monitor and we make sure that those outfits there are selling quality puto. Enot naman na sinabi kan DOT Bicol na saro ang rice puto sa syudad ng Ligao sa pigtutulod ninda na maging parte kan pigbibilog na food tourism o ansirang pagkaon Bicol non Albay. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode niya ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa sumuyang official YouTube channel,
GMA Regional TV as siniklik ang subscribe button para sa pinakamangiinit na bareta hali sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Happy weekend mga kapuso! Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.